Don't make it complicated po minasan. Huwag nating, pahirapan yung ating sarili, okey? Opo, sensei. Okay, sige po. So there is, do you know any interesting manga? So yung do you know na Shirimas ka, yung Omoshiroi na interesting, yung Nanika natin na similar po doon sa pagsasabi ng any. Yun, nandun ito sa inyong pattern so far para sa inyong WH question ka na format before. So, do you know any interesting manhwa? So, may alam ka ba na kung anong interesanteng manhwa kung tatagalogin mo 'yan? Okay, so similar to that one. Okay, so sige po. Okay, sige. Right. So, yun lang naman po. Again, 'wag nating masyadong pahirapan yung sarili natin po. 'Wag nating gawing komplikado yung translation kumbaga. Okay, keep it short and simple. Always ito siya minasan. Okay, keep it short and simple. Kung ano yung nandoon, yun lang din po. Okay. Alright. So, thank you so much po, Sir Nicholas. Yan po, tandaan Thank niyo ito, sir. Keep it short and simple. Kung anong nandiyan, yun lang din po yung gagamitin, okay? Okay po, sensei. Right. Okay, let's try your person 2. Okay, ito yung response ni person 2 po doon sa usapan. Okay, check natin ito po with Sir July. Hello ma'am, ang ano naman, person 2 ma'am, no? Mhm. Okay ma'am. Basta ko ma'am, manhwa kara rukin mo ga ito mo'y masyo. Sakto ba ma'am? Again po, sir. Kuwan, manhwa kara rukin mo ga ito mo'y masyo. Again po, sir. Baka nang hinay ako tingog ma'am. Dili, uh, okay, klaro na to gamay daw. Go. Manhwa kara Oh, tura. rukin mo ga Kasi siya. manhwa na ra di ma'am. Turo mo gid Nakalimutan. hindi ka nang ginapangutan ginako ngano gyud. Manhwa na ra rukin mo ga Oh, ito mo'y zero zero. mo'y Unsa na siya? ah, ay rari runki Anong rune? Wala, run dili man na siya letter S. ay ru ra di na eno no ruki zo ruki zo muga ito mo'y masyo. Oh, sisaha lang gud. Okay, one more time. Kwan manhwa na ra ruki zo muga ito mo'y masyo. So ma'am, Okay, one more time, sir. Ayusin natin yung reading. manhwa na ra ruki zo muga ito masyo. Okay, translation. Ay kwan ma'am, if it's manhwa, I think Rokizumu is good. Again. But Translation mo ay? if it's manhwa, wala ba guys? Rokizumu is good. I think Rokizumu is good. Sakto ba ma'am? Nakakalimutan yung I think na part kasi. King, dugtong lang natin yan. Okay na yun. Tagalogin natin po. Ay, kung isang Tagalog ba? Kung manhwa, Dalawa gyapon. Kung manhwa, ay, ano ba I think sa Tagalog? Kung manhwa, para sa akin, Rokizumo ay maganda. Okay, so na I think sa Bisaya, sir. Para, para na ako. Ka Hindi. sa, I think. sa So ako, na I think sa Bisaya. I think, sa I think sa Bisaya. Wala akong kuwan mo. I think, pero para na ako, ano siguro mo? For me,
Ay, for me, hindi para na ako, no? I think. Mm. Okay mo sa I think sa Bisaya mo. I think, sa ako muna. Ako, ah, ako, Paminaw. oo, Paminaw na siya. akong paminaw, Sa akong ang paminaw. paminaw, Paminaw na ako. wow, paminaw na ko, Sabi lang, I feel naman, I feel. So, wala ra ko gamit gud. So, pwede ha. Nawawan man pa, Ay, dugay kung, mo kung man, dugay pa na dugay mo gud nga wala tandog. Hatay. Nadugay mo gud na wala tandog. Very good man eh. kung man, paminaw na ko, Rocky mo is, Oh, ay, tawa na. Luod noon sir. Nang luod no nawa. Ibalik naman. Okay, sige. Sige sir, padayon. Go. sa Bisaya mo, Ah, Tagalog sige. mo. Oh, sige, pag Tagalog. Ang Tagalog ay, kung manwa, kiramdam ko, Rocky Zoo mo ay maganda. Okay, sige. Okay, pakiramdam. Okay, sa tingin ko. Yan. Oo, oo, no? Sige po. Right. Oh. Okay. Kung manwa, sa palagay. Okay, another version in Tagalog po, minasan. Okay, sa palagay. Ano, may wait lang. Narinig pa rin po ba ako minasan? Nagkaroon na naman ng konting lagging dito na side. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Alright. Okay, going back. Ano ba 'tong nangyayari dito, Okay, sige po. So, going back. So, ang sabi ni person 1, same po ito 'no, ng pattern natin po nung sa ano, dun sa Sanpatsu kanina. Okay, ang sabi ni person 1, "Nani ka omoshirimawa wa shirimasu ka?" May alam ka ba na kahit anong interesanteng manhwa or may alam ka ba na kung anong interesanteng manhwa? So, manhwa yung pinupunto ni person 1, manhwa yung pinag-usapan ng dalawang ito. Si person 2 sumagot lang, dahil manhwa yung pinag-uusapan nilang dalawa, manhwa yung tinatanong ni person 1, kaya ang sabi ni person 2, manhwa nara. If it's manhwa, kung manhwa, sa palagay ko maganda ang lookism. I think lookism is good. So, yung ating noun ay itong manhwa po. Yung manhwa ay sabihin nating Korean version ng manga. Manga is Japanese comics. Manhwa, itong spelling na ito na HWA, okay, that's Korean comics. Yung isang version nito na manhwa din yung pagkakasabi, pero HUA ang spelling, Chinese comics naman yun. Pareho ito ng style ng Japanese po. Okay? So if you're familiar with Japanese manga, then itong mga sabihin nating mga kapatid niya sa ibang bansa, yung manhwa, itong HWA ng Korean, at yung HUA ng Chinese, ay ganong idea din po. Comics pa rin. Iba-iba nga lang yung mga bansang pinanggalingan. Pero again, manga. Manga yung nauna, no? Yung sa Japanese po. Okay. So again, person 2, nag-respond lang sa sinabi ni person 1 tungkol sa manhwa. Naghahanap si person 1 ng manhwa. So si person 2, sumagot din siya ng tungkol dito. So manhwa nara, rukizumu ga ito moimasu yo. So, hey, if it's manhwa, I think lookism is good. Kung manhwa, sa palagay ko maganda ang lookism. So, yung ating, I think natin po, yung to omoimasu ay nanggaling po sa inyong lesson 21 doon sa inyong N5 na level. So, magkapatid yung mga pattern natin dito dahil nagbibigay ng sarili niyang opinion sa person 2 tungkol sa manhwa na siyang concern ni person 1. Okay, but that's about it po para po sa format natin, minasan. Again, noun po yung pinagagamitan natin nung ating nara. Okay, any question po ba tungkol dito po sa inyong noun nara na pattern? Gamitin lang ito kung may pinag-uusapan kayong noun at kung sasagot tayo ng tungkol sa noun na yun. May tanong po ba?
Okay, sige po. Kung wala na tayong question, then sige. I'm gonna take it na we're good. Okay, so this is your item wa arimasen. Sa totoo lang, na-discuss na ito sa N5. Tapos ito sa inyong N5 po minasan. Okay, yung nandoon is chili sauce, yung nakalagay. Chili sauce wa arimasen ka. Yun yung nandoon na pattern. Pero ito siya, item wa arimasen ka. Yung punto ay pareho din. Literal na umulit ito po. So, ang sabi, okay, ito ay isang considerate na paraan ng pagtatanong dahil nagiging mas madali ang pagsagot ng taong tinatanong natin nito ng negative na response. So, kumbaga, kapag ikaw ay mayroong hinahanap na item, tinatanong mo kung available yung item, tinatanong mo kung nandyan ba yung nasabing item, para magkaroon po ng magandang impression yung kausap natin, okay, tsaka talagang polite, magalang, mabait, pakinggan yung paraan natin ng pagtatanong sa Japanese, ginagawa natin ito sa pamamagitan po ng paggamit ng arimasen ka. So, ito ay baliktad sa atin po sa Tagalog or sa Bisaya. Kasi medyo asiwa pakinggan kung sasabihin mo, "Wala ba kayo ng item na 'to?" Hindi siya kasing polite ng Japanese. Kasi yung mas maganda pakinggan sa atin ay yung positive, eh. "Hello po, meron po ba kayo nung item na 'to?" Kapag naghahanap tayo ng item, yung positive yung ginagamit natin kasi, meron. "Meron po ba kayo nito?" For example, ah, pupunta ka ng pharmacy, tapos may hahanapin kang gamot doon. Sabihin mo ganyan, "Hello po, meron po ba kayong ferrosulfate?" Ganyan. Mas maganda itong pakinggan sa atin 'pag sinabi mong meron, positive. "Meron po ba kayong ferrosulfate?" Kumpara sa pagtatanong ng ganito, "Hello po, excuse me, wala po ba kayong ferrosulfate?" Saan ba mas maiging pakinggan? Yung, "Meron po ba kayong ferrosulfate?" o yung, "Wala po ba kayong ferrosulfate?" Sabihin nating paracetamol na lang para mas familiar. Paracetamol. "Hello po ate, meron kayong paracetamol?" Versus, "Hello ate, wala po kayong paracetamol?" Saan ba yung mas magalang or mas okay yung dating pakinggan sa version ng Tagalog? Sa paanong paraan po ba tayo madalas magtanong? So, sa atin sa Pilipinas, yung positive yung ginagamit natin. Baliktad nga ito sa Nihongo dahil yung sa kanila, yung negative. Arimasen, ibig sabihin wala. So, pabayaan nyo ito sa translation po, minasan. Pabayaan in a sense na wag nating ipilit yung version ng Tagalog natin. Kasi hindi nakakarating ng buo yung punto ng pattern. Kasi nga, ang sabi, no, kapag arimasen ka ang gamit mo, ikaw ay polite. Kapag arimasen ka yung gamit mo, ikaw ay considerate sa iyong pananalita. Kaya hayaan mo na lang yung Tagalog natin sa translation. Okay? Again po, kung meron kayong hahanapin na gamit, kung meron kayong itatanong na availability, kung itatanong nyo man kung nandyan ba yung isang gamit, mas maigi po na gamitin yung arimasen ka na version nito. Compared dun sa positive nga po, minasan. Okay? So, yun na naman po yung case natin dyan. So, conversation pa rin po ito kasi nga ginagawang mas madali ng arimasen ka para doon sa magiging kausap natin kung sakasakaling wala yung item. Negative na sagot yan. Kung sakasakaling hindi available yung item, hindi, negative din po. Kung sakasakaling, okay, walang stock nung nasabing item, negative pa rin kasi nga wala eh. Okay? So, itong mga sagot na ito ay posible naman po talaga kung totoong ganun yung sitwasyon doon sa item na hinahanap mo. Sa Japanese, mas madali itong masabi o sabihin nating
considerate ito nga na paraan ng pag-respond po minsan kung yung mismong tanong na sinasagutan nito ay naka-negative mismo gamit yung arimasenka natin. Okay? So, pabayaan niyo yung Tagalog natin po, hayaan niyo yung positive natin doon, no? Huwag natin yun siyang puntuhin with the term wala. Okay, sabihin natin ito, pag-practicehan natin with subukan natin with Miss Erica Bade. Hi. Hello po. Hello po. この作家の本はありませんか？ Okay, translation. Do you have this writer's book? Okay. Meron po ba kayo ng libro? Meron po ba kayong libro ng author? Author? Ano yung author sa Tagalog? Writer. Author. Wait lang po, Sensei. Sige lang, okay lang na mag-konyo ka. Ano ang problema po? Meron po ba kayong libro ng author na to? Okay. Manunulat. Ang lalim po pala. Author siyempre, writer siya. Okay, so kung sakali man po 'no, na yung sagot nung nasabing person sa inyo ay ganito, okay, ano yung sabi niya po? Hello, Miss Erica? Ako po. Hello po. Sorry po. Sumimasen ka, madarimasen. Okay, so mas madali sa kanilang sumagot ng negative kung nakaganito na siya. Sorry pero wala. Gano'n. Okay. Ayan po Tagalog yung English natin 'no. Okay, we say Sorry but there's nothing? Not yet? Nothing. Nothing. mada. Ano ba ibig sabihin po? Madarimasen. Sorry but not yet. Wait lang po. Ito na naman. Sorry but not yet. Hindi not yet po. Madarimasen. Ano bang sasabihin mo kung sakaling hindi pa dumadating yung stock? Ang sabi dito, sumimasen ga madarimasen. What if, yung sitwasyon, hindi pa dumadating yung stock, kaya sabi niya, mada arimasen. Ano ibig niya pong sabihin nito? Wait lang po. Sorry, not yet. Not yet. Sorry. But there's still not yet? Huh?
Sorry, but there's nothing yet. Tama po ba? Sorry, but there's nothing yet. Ang dami nang tumutulong sa GC. Ay, sorry, hindi ko po Ang dami. nabasa. Ang dami nang tumutulong sa GC po. Sorry. Sorry, not yet available. Sorry, but it's not yet available. Okay. Yung pinakamaliit natin po dito would be just saying wala pa. Wala, arimasen, mada pa natin yan. Okay. So, sumimasen ga, mada arimasen. Naku, pasensya na, wala pa eh. Yun lang yun. Wala pa. Wala ang arimasen, mada yung pa natin. Okay? So, ibig sabihin, okay, hindi pa daw available nga tulad ng sinabi ng mga classmate mo dito po. Okay, so that's one. Okay. I'm sorry, but we don't have them yet. AKA, hindi pa nga available. O sa Tagalog pa, okay, so pasensya na po, pero wala pa kami nung nasabing mga libro. So in this way, mas madali pong nakaka-respond no, ng negative yung ating person. Kung ito yung sakaling sitwasyon nga daw ng kanilang item na hinahanap ninyo. Okay, so that's one po. Practice natin with Miss Erica. So, yun na naman minasan. Yun lang talaga yung punto natin dito. Magtatanong kayo, maghahanap kayo ng item, kukonsulta kayo po minasan, mas maiging magtanong po ng negative na version nito para mas polite at mas considerate kayong pakinggan doon sa tao. Dahil binibigyan nyo siya ng pagkakataon na makasagot ng negative kung sakaling totoong negative nga yung magiging respond niya. Okay, so yun lang naman po para sa format. Alright. Now, let's try po sa next part natin. Any questions po ba? Questions? Clarification po? Okay, sige. Kung no questions, then we're going for the next one. Okay, isa pang pattern natin po. Ayan, pareho. Siyempre, kailangan na hindi lang isa lang yung example. Okay, try natin po kung ma-apply na ba yung parehong idea sa pangalawang example. Okay, so ito yung item, no? Yung talagang kinolor blue natin dyan, yun yung item na hinahanap po. Okay, next person natin po. Okay, check natin with... Okay. Thank you po sa mga nagre-respond po na tumutulong po sa chat. Sabihin natin chat support po kayo. Okay? Okay, subukan natin ito with Miss Jenaline Mendoza. Po. Nodo ga kawakimashita ga nani ga sumitai mono wa arimasen ga? Translation natin po. I'm thirsty. Do you have anything cold? Okay, that's one. Nauuhaw ako. Meron ba kayong malamig na tubig? Walang tubig dyan. May malamig. Magdagdag. Magdagdag. May malamig ba kayo? Yes. Kahit ano. Meron ba kayong kahit anong malamig? Nauuhaw. Meron ba kayong kahit anong malamig? Oh. Okay. Alright. Okay, anong sabi ng ating person? Okay, person 2. Anong sabi niya po? Gominasai.
Nani mo no ko no ko arimasen. Anong noko po? Ay, ano po ba? No ko. Nani no ko. No ko. Saglit po, sensei. Titingnan ko lang. Nagkamali po siguro. Prepare po tayo po minasan ahead of time para sa inyong assignment. Matagal na ito sa inyo po. Lahat po ito siya para meron kayong sarili ninyong listahan. Hindi lang kung ano yung napunta sa inyo, yun na lang din. Ako po, sensei. Nokote. Nokote. Aimasen. Bakit arimasen na naman po ito? Aimasen po. Aimasen. Ulitin ko po. Gonohan. Ay. Gominasai. Nani mo. Nokote aimasen. Hmm? Tingnan po yung screen po. Anong sinulat natin dyan? Ba't iba yung basa ninyo po? Nokote imasen. Okay, translation natin. Sorry. Wala na pong nasa. There's nothing left. Okay, Tagalogin natin. Pasensya na, wala nang natira. Okay, that's it. Okay, more practice po tayo po, minasan, para sa inyong reading, no? Para masanay tayo sa paggamit ng inyong kanji. Okay. So, ang tinatanong, okay, thank you so much po. Okay, good practice po tayo, no, Miss Jenalyn. Sige lang, continue lang po yung practice. Okay, so ang hinahanap na item ay itong tsumetai mono. Okay, kahit anong malamig nga daw. Ito yung hinahanap natin. Okay, para lang tayong nung summer minasan, mahilig tayo sa malamig nung summer para mabawas-bawasan yung nararamdaman nating init ng panahon. So, itong person natin, sabi niya, "Nani ka tsumetai mono wa arimasen ka?" So, yung hinahanap o yung item ay itong tsumetai mono na nilagyan natin ng particle wa at sinundan ng pattern, arimasen ka. At mas madali itong masasagot po kung sakaling negative man yung sitwasyon with that key item. So, ang sabi nga daw, "Gomennasai, nani mo nokotte imasen." Naku, pasensya na. Wala nang natira eh. Sorry, there's nothing left. Yung sa English natin na version. So, nothing. Wala. Negative po ito siya na sagot doon sa tanong na mayroon bang kahit anong malamig dyan? Okay, not tanong ni person 1. So, sinagot lang ito ni person 2 na ganito. Yun nga daw yung sitwasyon. Wala nga daw natira eh. Okay, so mas nagiging considerate tayo at nagiging mas madali kay person 2 na sumagot ng negative kung sakaling ito talaga yung sitwasyon niya. Okay, so yun lang naman po para dito. That's the second one po na meron tayo po minasan. Any questions po ba? Questions? Clarification? Okay, sige po. Kung no questions na tayo, then we're going for the next one. Okay. Oh, you got your verb potential form, Yoni. This is your lesson 36, if I'm not mistaken. Okay, so, okay, nasa lesson 36 na tayo. Puminasan konti na lang kung iisipin mo. By next week, talagang makakatouch na tayo ng line of 4. Tsaka konti na yan kung iisipin natin. Down to last 10 lessons na yan. Okay. So, konting kembot na lang po. Laban lang, continue pa rin yung practice natin. Okay, so we are now on your lesson 36. Ito ay na-send na sa inyo po, matagal-tagal na. So hopefully nasimulan na ito kahit paano ng research.
Okay, tapos na kayo mag-potential form po sa inyong previous lesson dito sa N5. So, na-recycle na naman ito po para sa inyong format. Okay, we're done with this one. So, binalik lang ito para sa inyong pattern. I think that was from lesson 27, if I'm not mistaken. Okay, parang lesson 27 yata ito. Okay, so, maliban dyan sa potential form natin po, pwede ding magamit itong verb na form natin. So, dalawa sila. Okay, yung verb potential form, yoni, then verb number 2. Okay, ito yung explanation natin dyan. Again, dito, no? Verb potential form, yoni ang pattern. So, fix na ito siya na nakadugtong. Verb number 2 ang nakasunod. So, ang sabi, itong si verb number 2 ay ginawa para, okay, so that verb potential form is achieved. Tagalog natin, okay, wait lang. Okay, that's pinagsama ko pala yung Tagalog at English natin together. Okay, so again po, minasan. So, verb potential form, kung ito yung magiging gamit ninyo po, ibig sabihin, ito yung goal ninyo. Ito yung gusto nyong ma-achieve. So, yung yoni ay itong so that natin. Ito yung pattern. Okay, fix na ito siya. Okay, na equivalent. Katulad ng yoni na nandyan sa inyong pattern, fix na rin po yung so that na equivalent nito sa translation. So, again, kung iisipin natin po, minasan, okay, yung punto ng pattern ay ganito. Ang inyong verb number 2 ay isang hakbang, isang step, isang paraan para ma-achieve kung ano man itong verb potential form ninyo. Kaya nga ang sabi, verb number 2 is done. Ginawa, ginagawa, o gagawin si verb number 2. Okay? So that, or para, ma-achieve ang kung anuman itong verb sa inyong potential form. Okay? So, si verb number 2 ay isang hakbang. Okay? Isa siya sa mga steps na kinailangan. Isa sa mga paraan na kailangan gamitin para makuha yung ating goal na nasa verb potential form. Okay, yun yung premise ng ating pattern po. Kapag verb potential form, yoni ang gagamitin ninyo. Pag si verb na form naman, yung pares, dito tayo kay verb na form, lipat tayo po. Kapag si verb na form naman po yung pares ng inyong yoni, ito naman yung translation natin. Okay, si verb 2 ay ginawa pa rin naman. Si verb 2 ay hakbang pa rin po. Si verb 2 ay paraan pa rin. So that pa rin yung inyong yoni kasi fix ito na part ng pattern nga. Ngayon, yung so that na yan ay pinares po sa kung ano man itong verb na form natin. At yung punto ay para hindi mangyari kung ano man yung verb na nasa verb na form. So in other words, si verb number 2 ay ginawa para hindi mangyari yung verb na form. Again, si verb number 2 ay isang hakbang, isang paraan, isang step para hindi mangyari yung verb na form. Si verb number 2 ay ginawa, ginagawa, o gagawin ng ating person so that para hindi mangyari. Hindi magkatotoo kung ano man yung naka-verb na form ninyo. So, ginawa sa verb number 2 para hindi maganap yung verb na form natin. Okay? May dagdag tayo dyan po. Okay, para naman po sa mga verb na nag-e-express na ng potential. So, ito sila, no? Yung mga example natin. So, yung wakarimas, nag-e-express na yan ng potential. Miemas, ganun din. Kikoemas, ganun din. You got your narimas, ganun din.
pati yung dekimas po, okay, potential din yun, no? Okay, pati yung dekimas, potential din po. Hindi na natin po maaaring gamitin yung mass form natin dyan. Okay, o dahil meron ng dictionary form para sa kanila. Okay? So, kumbaga, para po sa pagsasabi ng potential form ng mga verb na ito, okay, ang gagamitin na lang natin diretso ay yung kanilang verb dictionary form. So, pwede nyo ma-imagine minasan. Ang wakarimas, automatic na yan na potential form. Ang miyamas at kikoimas, potential form na rin yan. Ang narimas, potential form na rin po. Yung inyong dekimas, potential form. Kasi can ang ibig sabihin nun eh. Okay? So, wala silang conjugated na version nito. Dahil yung dictionary form na lang, diretso yung gagamitin natin. Okay, so nilista na natin itong mga tono sa inyong screen. Sila yung babantayan ninyo po. Okay, at yung dictionary form na, yung format na i-apply. Okay. Now, let's try your example number 1 para sa ating practice dito. Okay. Try natin po ito with Miss Riza Magaliano. Hello po, Miss Riza Magaliano. Okay. She's not responding. But she was able to respond kanina via chat. Okay. Let's try another person, then sign in. Let's try po. Okay, with Miss Alrona Dian. Sensei. Okay, magandang gabi po. Onegaishimasu. Iseki ga Toriro ni Hayako kimashita. Okay, one more time. Reading natin. Iseki ga Toriro ni Hayako kimashita. Okay, that's it. Translation natin. I came early so I could get a good seat. Okay. Tagalogin natin po. Dito kasi English lang. I came early. Maaga akong pumunta para makakuha ako ng magandang upuan. Okay, that's correct. Okay. So, ano yung naging hakbang mo para doon sa goal? Ano nga ulit yung goal po? Para makakuha ng magandang pwestong mauupuan. Okay, yun yung goal. Sa pattern natin po, saan natin mahanap itong part na ito? Itong makakuha ng magandang pwestong maupuan o para makakuha ng magandang upuan. Saan na part ito ng inyong Japanese? Basahin lang yung sentence kung saan sinasabi ito. Hayako kimashita? Ay, wait lang. Ay, ano po yung tanong ulit po? Again, ang tanong po, ito ba, itong part na ito, para makakuha ng magandang pwesto, para makakuha ng magandang upuan, saan mo to mahahanap sa buong sentence? Saang parte ng sentence po yung nagsasabi nito? Makakuha ng magandang mauupuan, para makakuha ng magandang pwestong mauupuan. Saan na parte ng sentence natin yan? Yung naka-blue po? Ano bang ibig sabihin po ng hayaku? Early? Ano ibig sabihin po ng kimashita?
I came. Oh. So, ano ba ibig sabihin nitong I? Ano ibig sabihin po ng I po? Yung first part po, yung isikiga. Again. Ang tanong po, ano yung ibig sabihin ng I? Tap mo lang, takuboto mo. Ano ibig sabihin nitong dalawang 'to? I, one word 'yan. Wait. Wala po akong takuboto. Kanji lookup lang po yung gamit ko para sa kanji. O sige, ano ibig sabihin nito, 'tong kanji na 'to? Yung good seat. Kaya nga. Okay? Sana po. Again, sa inyong buong sentence, itong nagsasabi kumbaga ng makakuha ng magandang pwestong mauupuan o yung part na get a good seat. Saan na part ito ng inyong sentence makikita? Yung isekiga toreru yun ni po. Yun yung tinatanong natin po. Yun yung goal, di ba? Yes po. So, ano yung ginawa mo para makuha yung goal na yan? Pumunta ng maaga po. At saan po yung part na yun sa inyong sentence? Yako kimashita. Okay. So, ganyan po, mag-dissect ng pattern, minasan. Okay? Hindi lang po dahil meron tayong takuboto, meron tayong kanji lookup na nagagamit. Kasi syempre, pagdating ng exam, wala kasi yung mga yan eh. Hindi nga kayo pwedeng magsuot ng relo. Okay? Hindi kayo pwedeng magsuot ng relo po, minasan. Sa pagkakaalala ko to, nung nag-take ako ng exam po. Okay? Hindi pwedeng magsuot ng relo, especially yung mga smartwatch na tinatawag. Hindi pwedeng magsuot. Okay po, Okay? thank you. Yun po, minasan. So, wala kayong aasahan dito, kundi yung sarili po natin po. Kung paano tayo mag-dissect ng sentence. Okay? Kailangan natin po na malaman saang parte ng sentence yung tinutukoy ng pattern para alam natin kung anong isusupply na part doon. Kung sakaling yun yung nagiging blank sa question. Pwedeng ganito kasi yan. Okay, isekiga blank yoni hayaku kimashita. So, ano yung blank na nawawala? Tapos yung blank na yun, verb potential form. So, bibigyan kayo ng mga version ng verb. For example, ang ibigay sa'yo, torimasen. A, torimasen. B, totta. C, toranai. D, toreru. Ganun po yung nagiging format ng exam, kahit doon sa JFT. So, papipiliin kayo, ano yung gagamitin doon. Tapos, nakadepende nga ito sa pattern. Dahil ang sabi ng pattern, verb potential form, so yung potential form yung ilalagay mo doon sa blank. Kasi yun yung kailangan para mabuo yung pattern with yoni. Okay. So, ganun po mag-dissect ng pattern. You could do it by part or you could do it by format. So, verb potential form, yoni, verb to. Ito yung by format natin. Format is verb potential form. Yung pattern na naka-fix ay yung yoni. Susundan ng verb to. Again po, yung punto po, minasan. Ang verb to, okay, verb to, nasa dulo ng inyong sentence kasi nauna ito, no? Okay, yung inyong verb potential form, yoni. Then you got verb to. So, itong verb to ay itong hayaku kimashita. Ito yung step nyo nga. Ito yung paraan. Ito yung naging hakbang natin.
Yung yoni, yun yung so that, yun yung para sa Tagalog. At yung goal ay itong iseki ga toreru. Again, ang goal po, kung bakit tayo pumunta ng maaga, kung bakit tayo naparito ng early nga daw. At yung rason na yun ay para ma-achieve yung iseki ga toreru natin na part. Ito yung ibig sabihin ng makakuha ng magandang pwestong mauupuan. Iseki, good seat. Magandang pwestong mauupuan. Okay, magandang upuan. Kahit yun lang yung sabihin mo. Magandang upuan. Yung verb ay yung toreru natin. Okay, toreru, makakuha. So, kahit na aatras ka pa sa translation, okay, kimashita, pumarito, hayaku, maaga, pumarito ng maaga, yoni, para sa Tagalog. Ayan naka-highlight na po minasan. Okay, pumarito ng maaga, para, okay, yung susunod, toreru, makakuha ng magandang mauupuan. Magandang pwestong mauupuan. Magandang upuan. Kahit yun lang. Okay, pinakamaikli natin yung magandang upuan na side. So, pumunta o pumarito ng maaga para makakuha ng magandang mauupuan. Ng magandang upuan. So, yung hakbang ay yung pagparito ng maaga. Yun yung naging step natin po para magawa yung goal at ma-achieve itong makakuha ng magandang pwesto. So, kilalanin natin yung parts ng inyong pattern po. Hindi lang tayo blind na mag-translate po minasan dahil yun yung sinabi ng Google Translate, yun na lang din po yung susundin natin. Siyempre, kailangan nating malaman kung saan kinuha ng Google Translate yung naging translation niya. Yung yoni, ano yan sa English? Yung iseki, ano ibig sabihin yan sa English? Nung toreru, ano ibig sabihin nun sa English? Since naka-English, no? Yung inyong Google Translate. Pwede nyo naman yung iset ng Tagalog, pero hindi ito kasing accurate po ng inaasahan natin. So again, yung yoni ay para sa Tagalog. Toreru, makakuha. Iseki, magandang mauupuan. Magandang upuan. So, kailangan yung i-part by part. Ito siya para ma-dissect yung pattern po minasan. At masundan ito siya. Kung sakaling tayo man, sa pagdating ng panahon, ay gagawa ng sarili nating sentence. Okay? May meaning, syempre, yung bawat word na yan na ginamit po para sa translation. Kailangan nyo lang talagang i-dissect. Alright? Okay, isa pang example natin po para mapag-practicean. Ganun pa rin po yung idea. And this time, ay naka-knife form tayo, no? Para sa format. Okay. Okay, thank you po sa ating practice po, Miss Arona. Okay, another person for this one. Try natin si Sir Dehan para po sa pangalawang example. Sige po, sir. 私たちは遅れないようにタクシーに乗りました。Okay. In English po ay we rode a taxi so that we could avoid being late. So that we could avoid being late. Yun ba? Okay, pwede siya. Tagalog pa. Ito, sumakay kami ng taxi para maiwasan pagiging late. Ano ba ibig sabihin ng occurrenizer? Occurrenay? Occurrenay po yan, hindi mahuli. Not to be late. So, yan lang din dapat yung marinig natin sa Tagalog natin, sir. Ito.
Sumakay kami ng taxi para di malate. Okay, one more time. Sumakay kami ng taxi para di malate. Okay, so huwag natin gawing komplikado nga. Ito nasabi natin kanina, di ba? Okay, huwag magdagdag, huwag magbawas, huwag palitan. At of course, pinasan, huwag nating baguhin yung inyong format sa sentence. Dahil apektado, of course, yung magiging version ninyo sa translation kapag ginawa nyo kasi ito. So, para maiwasan yung tinatawag nating misinterpretation. Okay, matagal na natin itong sinabi po sa inyo na wag itong gagawin. Pero nangyayari pa rin. Okay? Okay, so nandito yung translation natin. Okay, watashi. Okay, sumakay kami ng taxi. Ito yung ating naging hakbang. Again, ano po yung goal natin, sir? Hindi po malate. Saan po ito na part sa Japanese? First sentence po yung watashi wa okurina yoni. Okay, that's it. So again po, ano nga ulit yung hakbang na ginawa natin? Nihongo de? Yung step po na para po magawa yung goal pack. Yun po ba? Yes po. Ano yung ginawa natin po? Ito, taxi ni narimashita. Okay, that's correct po. Okay, good job po, sir. Sorry. Good job po, Sir Dehan. Okay. So again, ang goal ay para hindi malate. Again, yun yung goal. Watashi wa okuranai yoni. Para hindi malate. Ang naging paraan para ma-achieve ito. Okay, na hindi malate itong speaker at yung mga kasama niya kasi watashi yan. Okay, ay sumakay sila ng taxi. Okay, taxi ni norimashita. So ito yung ginawang solusyon o ginawang paraan ng speaker at ng mga kasama niya para hindi mangyari na malate sila po. Ito yung verb na i-form natin. Para kung ano man yung verb na i-form, hindi ito mangyari. So, para hindi mangyari na malate sila, itong speaker natin, okay, kasama si, si Sir Dehan dyan. So, para hindi malate si Sir Dehan and company, sumakay sila ng taxi. Yung paraan para magawa ito ay yung pagsakay ng taxi. Ang goal, kung bakit sumakay ng taxi, yung rason, kumbaga, para hindi sila malate. Yun yung nasa na-form natin po. Okay, so verb 2, itong pagsakay ng taxi ay ginawa para hindi mangyari yung sinabi natin sa verb na form, yung pagiging late. So, yun lang naman po, minasan. Okay, so watashi wa okurenai yoni. Para hindi kami malate, taxi ni norimashita. Sumakay kami ng taxi. Pwede yung baliktarin sa ganitong paraan. Okay? Or you could try yung parang ginawa natin sa example sentence. Sumakay kami ng taxi para hindi kami malate. Para hindi kami malate, sumakay kami ng taxi. Always naman sa Tagalog yan na dalawa talaga yung available natin na translation every time. So again, kung ano yung goal, ito yung sinusundan ng inyong yoni. So para hindi mangyari itong okorenai o itong malate. Okay? Ang ating verb 2 ay pinerform ni Sir Dehan at ang mga kasama niya. Taxi ni norimashita. Sumakay ng taxi ang speaker at ang kanilang mga kasama. So, yun lang naman po. Okay, same idea for your pattern po. Minasan earlier, meron tayong goal at yung verb 2 ay ginawa para doon sa goal natin. At yung goal po ay sinusundan ng yoni natin po. Ito yung so that ng English o yung para ng ating Tagalog. Okay? So, potential form lang for positive at yung simpleng verb na i-form natin para sa negative. Kung hindi natin gustong mangyari, yung verb na i-form. Okay. Pangatlong example natin po, minasan. Okay, subukan natin ulit. Same pa rin yung punto, no, para sa pattern.
Alright. Okay, nice. Nice work, of course, para kay Sir Dehan po. Okay, going next tayo po with Miss Michelle Agustin. Arewo, Torero yun ay des. Hello, medyo nagiging choppy po, ma'am. Ito po. Okay po? Arewo, was Torero yun Yoko shitai des. Okay, sige, translation. I want a trip. I forget about Again. I want to go on a trip so that I forget about him. I forget about him. Oh, okay. Sige po. Right. Medyo nagka-cut po siya na pero naiintindihan ko po yung sentence natin kahit paano. Very good. So, there you have it po. Again, ano po yung naging hakbang po natin? I want trip po. Okay. Ano ba yung goal ng trip na yan? To forget about him. Ayan. So, yun yung goal, no? Again po. Wasureru. Okay, dictionary form yung gamit natin. Kasama yan sa potential form po, minasan. Okay, wasureru. Okay, kasama sa potential form. Kaya yung dictionary form ng masorero yung gamit natin dito. Kasama yan ng wakarimasu, miemasu, kikoemasu, narimasu, dekimasu natin. Potential form, dapat of course. Pero dahil meron na itong ine-express na potential, again, already expressing potential, yung wasoreru, yung wasoremasu, kaya yung dictionary form lang yung gamit natin para dito. Okay? So, goods na tayo, of course, dun sa naging sagot po, of course, ng ating participant na si Miss Michelle. Okay, Tagalogin natin po. Go, Miss Michelle. Gusto kong para makalimutan. Again po. Medyo nagka-cut talaga po. Ba't siya nagpuputol? Gusto kong sumama para makalimutan ko siya. Sabihin mo maglakbay na lang. At gusto kong maglakbay para makalimutan. Char. Okay. Char. Yayamanin. Okay. Sa amin, red horse lang yan eh. Char. Anyway. Okay, para makalimutan daw. Okay, gusto ng ating speaker na gawin itong okay, maglakbay siya, magpunta sa kung saan. At yung goal ay para okay, makalimutan yung nasabing kare natin dito, no? Yung him natin puminasan. Okay, so we're good. Again, okay, yung ating wasureru ay dictionary form. Okay, kasi kasama na siya na nakakapag-express ng potential. Katulad ng na-mention ng mga verb, wasuremasu, miemasu, kikoemasu, at narimasu natin po. Okay, so yung yoni ay nakasunod sa kung ano man yung goal ng ating person. So for example, okay, yung goal mo is yumaman. Okay, sige. Ganun din, yumaman yoni. O, ganyan. Something like that. Okay, yung inyong pattern po. Okay, so kung ano man yung goal natin, okay, para kung ano man yung hinahanap natin po, dudugtungan natin ito ng yoni. Susunod po yung step na gagawin para mangyari ito siya. Okay, so that's about, ano na ba? Okay, so tatlo lang yung example natin, no, para sa inyong format. Isang na potential form, yung torero kanina. Isang nai form natin po. Sorry. Yung ating ukurenai at isang dictionary form. Okay, yung wasurero natin. Since tatlo yung posibleng partner ng inyong yoni. Potential form, nai form, at dictionary form. Okay, last natin po kay Miss Michelle.
Okay, thank you so much. Nice work po for that one. Okay, continuation pa rin tayo po para sa potential form na format pa rin natin. Okay, potential form, yoni narimas. So, translation natin, be able to. At kung ano man yung verb na ini-express natin sa potential form. Okay, Tagalogin natin, magagawa, able. Okay, able tayo na. Okay, ma-perform yung verb. Pag sinabing able, ibig sabihin nagagawa na po natin ito. So, magagawa yung verb, yoni narimas. Okay. So, again, katulad ng na-mention natin kanina po, nagagamit pa rin din dito sa parehong pattern yung ating verb dictionary form. So, pwede tayo magsabi po ng verb dictionary form, yoni narimas. Kung ang sinasabi natin ay dati hindi naman ginagawa or dati hindi naman po nag-i-exist na klase ng kaugalian. Pero over time, ito ay nabago at nagagawa na ngayon. Okay, maglalagay tayo ng example niyan later para sa discussion. But for now, yung potential form muna. Ayun, nandun. Alright, next person natin po for practice. Okay, let's call on Miss Jima Atabelo. Hello po. Okay, hindi siya nagre-respond. Okay, let's try to call on Miss Karine daw. Okay, pending muna. Okay, Miss Karine, onegaishimasu. Konbanwa Sensei. Okay, konbanwa po. Renshu soriba kita o hikero yuni narimasu. Sige po. Translation po. If you practice guitar, you will be able to play it. Okay, pwede. Okay, one more time. Reading and If you translation. practice Reading muna. reading. Renshu soriba kita o hikero yuni narimasu. Translation. If you practice guitar, you will be able to play it. Okay, that's it. Pwede po. Okay. Alright. So, ang sabi, Renshu sureba. If you practice. So, yun yung condition po, minasan. Sa kondisyon na mag-i-ensayo ka. Okay, onegaishimasu. I-off na yung mic natin po, Miss Corinne. Malakas po yung background noise. Okay. So, ang sabi, Renshu sureba. So, ito yung kondisyon. Okay, if you practice. So, Renshu sureba, that's your ba form po, minasan, no? Group 3 ito. Renshu, then sureba, na ba form ng inyong shimas. So, Renshu sureba. So, ang kondisyon ay kapag nag-practice nga daw. Yun yung kondisyones natin dito. Kapag nag-ensayo ka, in other words. Okay, mangyayari po itong hikeru yoni narimas natin. Potential form, hikeru yoni narimas. Yun na yung punto natin sa translation na be able to.
Okay, sa taas, be able to, then verb. Dito, be able to, then ang verb natin, play. Dahil we have a musical instrument. So again, yung condition, no? Okay, practice. So, kung magagawa ito, kapag magagawa natin itong mag-practice nga daw, okay, we will be able to play the guitar. Magagawa natin itong potential form na ito. Now, continuation with Miss Karen sa Tagalog version. Pag Tagalog po, pag nag-ensayo ka mag-gitara, magagawa mong magpatugtog nito? Okay, pwede po tayo dyan. Okay, okay lang yan. Okay, you don't need to be very, po minasan, you don't need to be word by word, yung talagang copy-paste, no, ng kung anong translation natin dito. Basta yung punto ninyo ay pareho po. Tsaka yung mga ginamit na words, okay, ay pareho po, nagtutugma doon sa original na Japanese natin, then pwede. Yun yung ibig natin sabihin, minasan. As long as tugma yung words ninyo sa original na sentence, tugma yung meaning ninyo sa gustong sabihin po ng sentence natin sa original na Nihongo, then no problem po ito. Kahit na hindi man ito kasing, word by word nga or exactly the same ng translation natin dyan, okay lang yan. Basta yun yung punto. Pareho ng meaning, pareho ng words na ginamit. Okay? So, ang sabi, okay, magagawa mong tumugtog ng gitara kung mag-iensayo ka. Or you could say, kapag mag-iensayo ka, magagawa mong tumugtog ng gitara. So, meron tayong dalawang version talaga always. Pag magpa-translate tayo ng Tagalog, okay, magagawa. So, magagawa mong tumugtog ng gitara kapag mag-iensayo ka. Kung mag-iensayo ka. Okay, baliktarin natin. Kapag mag-iensayo ka, magagawa mong tumugtog ng gitara. Kung mag-iensayo ka, magagawa mong tumugtog ng gitara. So, you will be able to, yung case natin dyan, no? Magagawa mong tumugtog. Be able to play. So, yun yung ating expression dito po na maa-achieve ito siya kapag ginawa natin yung kondisyon na magpa-practice mag-ensayo nga daw. Okay? Magagawa yung potential form sa format natin na ito. Okay, thank you so much po, Miss Karen. Nice work po sa inyong pattern. So again, yung potential form natin po ay mangyayari pa lang. Be able to play. Magagawa pa lang natin itong verb na ito. Ngayon, subukan natin with your second example po, minasan. Ano na naman yung kinakailangan natin para magawa yung ginamit nating potential form. Okay, going next po tayo. Okay, next person natin po. Puntahan natin si Miss Gima ulit. Hello, Miss Gima? Hello po, Sensei. Okay, kumama po. Natawag po kayo kanina po. Opo, hindi po ma-open yung mic ko po. Okay. Sige. Alright, try natin po yung pangalawang example. Negashimasu? Okay po. Kono heya o yuyaku suru to tsukairu you ni narimasu. Okay. In translation po, if you reserve this, you will be able to use it. Okay, pwede po. Okay, one more time. Go, Miss Gima. Reading natin. Isa pang practice reading tsaka yung translation. Go. Okay po. Kono heya o yuyaku suru to tsukairu you ni narimasu. If you reserve this room, you will be able to use it. Sa Okay. Tagalog po, magagawa mong gamitin ang silid na ito kung ilalaan. Tama po ba yung term? Reserve na lang yan. Thank you po. Reserve po. Okay po, thank you po. Okay, that's it. Magagamit mo ang silid na ito kung i-reserve mo. Okay lang yan. Okay, same naman po yung punto. Okay, nasan po yung pattern natin sa inyong
Translation. Ano pong ibig sabihin po? Okay, again po, nasan po yung pattern sa inyong Japanese? 'Di ba ito yung pattern sa taas? Verb, potential Opo. form, yoni. So ano po ito sa Yoni Japanese? narimasu. Ano po yung pattern sa Beable inyo? po. No, what I mean is sa inyong sentence, nasaan po yung pattern na yun? Once you reserve at be able po. Be able to use. Again. Nasan po pala yung potential form ninyo? Ito yung pattern kasi. Nasan yung potential form? Yung yuyaku po. Hindi ko mag-get. Again, nasan yung potential form yoni, narimas, kumbaga? Sa yung pattern, magkakasama sila, kaya pattern yung tawag. So, nasaan yung verb potential form sa inyong sentence? Yuyaku suroto. Again, basahin niyo po sa taas po yung tinutukoy kong pattern. Again, ano po yung pattern na sinusubukan nating i-practice po pala? Tingin po sa screen. Verb, dictionary form po. Verb dictionary form. Potential form yoni narimasu. Nasaan po kayo nakatingin? Okay, again, sa screen po, tingin po. Sa screen po, onegaishimasu. Sa Ayun screen po. po, mga mata minasan. Again, nasan po yung pattern natin sa screen? Ano po yung sinabi ng pattern? Ano po, yung Tsukairo yoni. Yung pattern po, hindi, yung pattern. Yung pattern po is verb potential form yoni narimasu. Oo. So, nasaan po yan sa inyong sentence? Kumbaga, ma'am ba, itong verb potential form yoni, saan na part ng inyong sentence natin makikita? Hello, Miss Gima? Yes po. Saan na parte ng inyong sentence natin makikita yung pattern na pinapractice natin? Again, yung pattern na pinapractice ay verb potential form. Verb potential form. Yoni, narimas. Itong verb potential form yoni, narimas ba? Nasaan ito sa iyong sentence? Nasa pagkatapos po nung ano po, konoheya o yoyaku. Basahin niyo na lang po yung pattern. Nasaan nga po ito? Basahin niyo na lang po yung mismong pattern na ginamit sa sentence ninyo. Konoheya o yoyaku suruto yoni. Yung pattern lang po yung kailangan natin. Nasaan nga po ito? Binasa niyo po yung buong sentence po. Yung pattern lang. Tsukairo yoni po. Again, ano yung buong sa pattern nga ulit? Pakibasa po. Onegaishimasu. Ang buong pattern ay? Verb potential form yoni narimasu. Okay. So, nasaan po ito siya sa inyong sentence?
In other words, nasaan yung verb potential form? Nasaan yung yoni? Nasaan yung narimas sa inyong sentence? Kasi yun yung pattern. Nasaan ito po? Yung tsukairo po. Pag sinabi nating pattern, minasan, ibig sabihin format, di ba? Okay, format po nasusundan natin para makuha yung meaning ng inyong sentence. So, kung susundan mo po yung pattern natin, nasan yung potential form mo? Nasan yung yoni? Nasan yung narimas sa buong sentence? Nasan ito? Yung potential form po yung before po nung Sabihin mo na lang po, yoni na sabihin mo na lang nga po mismo yung pattern. Sabihin nyo na lang. Nasaan po ba yung potential form? Nasaan po siya? Verb potential form. Tapos na kayo nito. Nasaan ito sa inyong sentence? Again, yung pattern yung hinahanap natin, minasan. Nasaan yung verb potential form? Nandito ba sa konoheya? Nandito ba sa yoyaku? Nasaan itong potential form na ito ng verb na nasusundan ng yoni narimas? Nasaan ito? yung yoyaku po. So, ang yoyaku ay isang potential form? Tapos yung sinaglibog ko. Potential form ba ang yoyaku? Ano bang nakasunod sa potential form po? Ano nakasunod sa potential form? Sabi ng pattern. Basahin po yung pattern ulit. Ano nga ulit yung pattern natin po, Miss Jima? Verb potential form yoni narimas. O, nasan po ito siya? Nasan ba yung yoni sa inyong sentence? After Nasan ba po yung... ng tsukairo. Oh, so ano pala yung tsukairo po? Yan po yung potential verb potential po. Oh, so bakit yoyaku yung sagot mo kanina? Naglibog ko sa Ano pa, anong word pagkatapos ng yoni po? yung narimas po. Oh, so yan yung pattern. So in other words, ano yung verb potential form yoni narimas doon sa inyong sentence? Okay po. Nag-get ko na po. So ano nga po? Sabihin na. So, Cairo yoni narimas. Oh, yun lang yung hinahanap natin. Ano ba yung potential form ulit sa inyong sentence? Yung Tsukairo po. Oh, ano nakasunod sa tsukairo? Yoni narimas. Nandito ba sa pattern yan? Yes po. Oh, ganun po sumunod ng pattern. Iniba na nga po natin yung kulay na yan para mas obvious po, minasan. Ano pa ang purpose na ginawa nating kulay blue to kung di nyo rin naman papansinin pala? Oh, isa pa po. O, nasaan yung pattern dito sa Ranshusore Bagita o Hikiroyoni Narimas? Nasaan yung pattern po? Yung Geta Hikiro yoni narimas po. Yung Hikiro po. Ano po yung Hikiro natin doon?
Yung verb potential form po. Hmm. Okay, nag-color coding na tayo dito, minasan. Okay? Nag-color coding na tayo at lahat-lahat. Naka-bold na rin yan ito eh. Naka-underline pa yung translation natin po para sana mapansin ninyo. Para sana makita ninyo yung punto ng pagkulay-kulay natin dyan. Pati yung translation dito. Okay, kinulay blue na rin natin po para ganun ka-obvious. Pero mukhang hindi pa rin sapat. So again po, minasan, tapos na kayo nitong tinatawag nating potential form. Okay? Tapos na kayo niyan. Binalik lang ito ng libro dahil gagamitin ulit para makabuo ng panibagong pattern kung saan naa-apply ito po sa format. Okay? Kailangan nyo po na ma-identify yung pattern, minasan. Para pag nasa lesson 27 nyo, okay, yung inyong potential form, lesson 27 nyo po yung potential form po. So, talagang sure ball na na-practice na daanan nyo na yan. Okay, lesson 27. Para tong lesson 2 ninyo. Lesson 26, lesson 1 yan eh. Then, lesson 27, syempre, lesson 2 para sa inyong N4. Tapos na kayo ng paggawa ng potential form. So, meron tayong dalawang version nito. Meron tayong polite at itong gamit natin ay potential form na naka-plain. Okay? So, yun po yung susundan nito sa inyong pattern. Okay, sa style ng exam po, kay madalas binablank nila yung mga parte na yan sa questions. Tapos, kayo yung maghahanap ng ilalagay doon sa blank na yun mula sa magiging choices. So, labanan ng pattern ito sa Japanese. Again, yung potential form ninyo po ay nandoon na-discuss na sa inyong lesson 7 pa lang. So, medyo matagal na rin siya po, minasan. Okay? Mga 10 lesson na yung nakakaraan kasi lesson, mga 9 pa lang pala kasi lesson 36 pa lang kayo. Okay? So, mga 9 lessons na yung nakakalipas natin. Okay, para dito po. Okay? So, again po, minasan. Ang sabi sa pattern, verb potential form. Ito yun. Verb potential form. Yoni. Yoni. Narimas. Narimas. Ganyan po sumunod sa pattern. Kaya nga pattern ang tawag natin. Nakahulma, nakabase ito sa itsura ng pattern na ginagamit natin. So, itong hikeru, verb potential form ng hikimas. Hikimas. H-I-K-I-M-A-S-U. Conditionary form yan, hiku. Ito naman, tsukaimasu. T-S-U-K-A-I-M-A-S-U. Conditionary form, tsukau. T-S-U-K-A-U naman ito. Okay. Mula doon sa dictionary form or sa mass form, kailangan natin yung, yung inyong verb stem. Mass form lang yan nakukuha. Okay. Change the E line. So, yung ki, nagiging e. Yung E,
ng tsukaimasu, yung i, nagiging e. Tapos gawin natin ru. So, may potential form na kayo niyan. Okay, from lesson 7. So, verb potential form. Yoni, yoni, fix. Narimas, narimas, fix. Kaya nga natawag po na pattern. Okay? Yan yung hulma na kailangan nating sundan, kailangan nating i-gaya dito yung ating mga format sa sentence kung gagawa tayo no balang araw ng sarili natin po, minasan. Para ma-express yung parehong punto na sinabi dito. If you practice, you will be able to play the guitar. Okay, kung mag-iensayo ka, kapag mag-iensayo ka, magagawa mong tumugtog. Be able to play. Ito yung sinabi with verb potential form yoni narimas. Magagawa mong tumugtog. Okay, pag sinabing hikiro yoni narimas. Yung tsukairu naman natin, ganun din. Magagawa mong gamitin yung nasabing kwarto kapag ipinareserve mo to. So, you will be able to use it. Okay? Nabitbit ng inyong verb potential form, yoni narimas. So, sa ganitong paraan nyo mahahanap yung pattern sa inyong sentence. Tingnan nyo lang kung paano ginawa ito. By pattern po kasi ito, minasan. Katulad ng inyong verb te form kudasai, palagi itong verb te form. Palagi itong kudasai. Verb te kudasai. Group 1, verb te kudasai. Group 2, verb te kudasai. Group 3. So, pattern din yan siya. Na pag sasabihin mo, please do the action, please study, please eat, please run, please buy, ganyan. Para magawa ito, kailangan na te form lang ang gamitin mo na susundan ng kudasai. So, yun yung pattern po para makapagsabi ng please. Verb te form, kudasai. Ito din, para makapagsabi ka ng be able to, para masabi mo itong magagawa mong kung ano yung action, kailangan mo ang verb potential form na tulad ng kudasai, na palaging nakadagdag, palagi ding nakasunod yung yoni narimas para dito. So, hikeru, verb potential form, para magawa yung ating pattern na be able to, dugtungan mo ng yoni narimas. Para magawa yung pattern na be able to, dugtungan again ng yoni narimas. Kung gusto mong sabihin, be able to use. Okay, so again, potential form yung partner para sa inyong be able to na pattern. Yoni narimas sa Japanese. Okay? Again po, ganun po sumunod ng pattern. Nandyan yung pattern para maging format, maging copy, o maging molde ng inyong sentence. Okay? So, yun lang naman po, minasan. I-highlight na natin yan. Okay? Subukan natin ulit. Hopefully, yung mahaba-haba nating explanation ay magawa po ito at ma-apply sa susunod nating sentence. Okay, sige po. Thank you po, Ms. Gemma, for the practice. Okay, another person natin po. Okay. Jesus. Maalala yung yung lagnat natin. Okay. Punta tayo po ulit kay Ms. Riza Magaliano. Hindi siya nag-respond kanina po. Pending pa siya dito. Good evening po, Sensei. Okay, good evening po, Ms. Riza. Okay, sorry po. Try po yung ating example. Kuruma o onten dekiru yo ni narimashita ka? In English po, are you able to drive a car?
Okay, mashta, past tense po yan pag sinabi nating mashta, di ba? So, medyo i-change lang natin ng slide. Are you able to drive? Where? 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 Were you able to drive a car? Okay, nasan? Okay, okay lang po. Okay, since nag-R ka kasi kanina, so ibagay natin yung where natin na past tense. Yung W-E-R-E. Okay, since nag-R ka kanina. Like I said, okay lang kahit hindi na word per word yung pattern natin, no? Para sa format. So in this case, yung sa akin naman yung became natin po. From word na become, okay, gumamit ako ng became. So, have you became able to drive a car? So, were you able to drive a car? Pwede pa rin. Okay. So, again po, okay, past tense, were, pwede. Became, pwede. Past tense nga. Okay, from the word become. Okay, Tagalogin natin po. Go. Nagagawa mo bang magmaneho ng sasakyan? Okay, pwede tayo po. Hindi ko pala 'to na hindi ko siya na-highlight. Okay, sige po. Alright, thank you so much po, Miss Riza, para po sa inyong pattern. Kaya hindi ko na 'to siya natapos ng highlight kanina. Okay, so again po, dekiru yo ni narimasu, ito siya. Again, this is still potential form, yung dekiru or dekimasu ninyo po, minasan. Isa ito sa mga special cases natin sa ating Japanese na hindi actually potential form yung gamit natin, kundi dictionary form lang. Kasi ang sabi nga, kung nakakapag-indicate na ng ng potential yung inyong verb, okay? Kung nakakapag-indicate na ng potential ng inyong verb, then yung dictionary form na lang po yung gagamitin. Okay. Now, here you have with your pattern po, minasan. Okay. So, nagagawa na ba? Able to do na ba daw itong pagmamaneho ng sasakyan? According to your pattern. Okay. Isa pang example natin, of course, para sa inyong pinakahuling punto with the practice. At ito yun. Ito yung pag-explain natin later ng gamit nito. Okay. Next person natin po. Okay, let's... Jesus. Okay. Let's try to call on po with Miss Chia Lapating. Miss Chia Angel. Subukan niyo po yung last. Excuse me. Konbawa, sensei. Ekama po. Nihonjin wa 100年くらい前にから牛肉や豚肉を食べるようになりました。Okay, one more time. Isa pang practice. 日本人は100年くらい前にから牛肉や豚肉を食べるようになりました。Po. Translation natin. Okay, sorry guys. Japanese people are able to eat beef and pork about 100 years ago. Okay, pwede. We'll try with this one. I started eating. Okay na. Okay lang yan. Okay, I will explain it later. Okay, Tagalogin po natin. Ang mga Hapones noong 100 taon ay nagsimulang kumain ng baka at baboy. parang tapang ng mga Japanese natin na baka at baboy.
Ang harsh. Sige po, one more time. Sabihan naman po natin po na karne ng baka yung tinutukoy natin. Huwag naman yung ano. Parang ano naman, masyadong something. Sige po. Pwede po sensei gamitin nung 100 taon. Maeni po ito, maeni. Ang mga ilan po sensei? Ang mga Hapones ay nagsimulang kumain ng karning baka at baboy nung 100 taon. Okay. Okay, thank you po, Miss Chia. Okay. Bago tayo bumitaw. Okay, bago tayo bumitaw po. Okay, nasan po ulit yung pattern ninyo sa inyong sentence? Sa taberu ni narimashita. Okay. Alright. So, sa Tagalog po, ano yung naging kaso natin doon? Ang nagsimulang kumain po, sensei. Okay, sige. Okay, there you go. Okay, that's the point ng pag-highlight natin. Okay, thank you so much. Okay, we're good po. Okay, we're good po, Miss Chia. Okay, that's it. So, for this one po, minasan, meron tayong punto para dito, of course, dahil ang sabi natin dyan, okay, dictionary form. Kaya nandito yung taberu natin po, minasan. Taberu yung gamit at hindi yung potential form. Bakit? Kasi ito ay isang sentence na nag-i-indicate. Ito yung sa taas po, tingin po sa arrow, no, ginagalaw natin yung arrow po para sa punto. Okay, could also indicate a practice that that previously did not exist but has come into being, meaning has come into existence, kumbaga, with verb dictionary form. Ano ba yung ibig natin sabihin dyan? So, dati-dati daw, okay, dati-dati, no, kung titingnan natin yung sinasabi sa sentence, Japanese people started eating beef, pork, and other types of meat about 100 years ago. Nagsimulang kumain ng karneng baka, baboy at iba't ibang karne. Ang mga Hapon, mga 100 taon na ang nakakaraan. So, ang punto niyan, 100 years before that, hindi sila kumakain ng karneng baka, karneng baboy, karneng manok, at kung ano-ano pang karne 100 years ago or 100 years before. At itong pagkain nila nga ng mga beef, pork, chicken, and other types of meat ay nagsimula lang 100 years ago. So before itong 100 years natin, hindi nila ginagawa yun. Yung pagkain ng beef, yung pagkain ng pork. So yung sinasabi natin na practice that previously or dati-rate, hindi naman nag-i-exist. Hindi naman ginagawa. So, dahil nga ang sabi po, totoo naman ito sa kanila po, minasan. Kaya nga ang haba ng mga buhay na dito eh. Okay? Hindi daw sila kumakain ng karneng baka, karneng baboy, at nung karneng manok, at iba't iba pang klase ng karne, dati-rate. Hindi nila ito ginagawa. It is a practice o isang, sabihin natin, kaugalian na hindi ginagawa ng mga Hapon. Okay, sa history nila po, ay isda-isda talaga sila eh. Hindi naman sa mahilig sila sa isda, kundi yun lang talaga yung kinakain nila. Yun yung nakasanayan nilang kainin, isda. So marami silang
lutuin na isda yung ginagamit po bilang, sabihin natin, main ingredient, ganyan. So, itong practice na ito na pagkain ng beef at pork at ng chicken, kung ano pang karne nga, ay hindi nila ginagawa. Previously did not exist. Hindi nila ginagawa yung pagkain ng mga karneng ito, dati-rate. But somehow, okay, it has come into existence. Na ngayon, 100 years later, okay, nagagawa na nila or kumakain na sila ng mga nasabing karne. So, i-relate natin ito sa sitwasyon natin ngayon, modern times. So, minasan, yung pagkakaroon ng online class, yun yung magiging example natin. Okay, yung pagkakaroon ng online class po, yung pagkakaroon ng klase na nasa computer lang, nasa cellphone lang, ay hindi po, syempre, nag-i-exist dati. Isa yung practice o itong ginagawa natin ngayon ay isang practice na previously or dati-rate hindi nag-i-exist, hindi ginagawa, hindi nangyayari. Kasi nga naman, hindi pa available po yung technology ng time na yun. Paano ka makakapag-Zoom meeting kung walang cellphone, di pa na-imbento yung cellphone? Paano ka, paano yung Skype? Kung hindi pa available yung Skype sa device kasi yung cellphone natin, keypad pa lang, ganun. So, yun yung ibig nating sabihin dito po, na hindi ito nagagawa dati. So, isang practice o isang kaugalian, isang bagay na hindi ginagawa dati kasi hindi siya available. Tulad nga po ng pagkakaroon ng online class na 30 years ago, 50 years ago, walang tinatawag na online class. Hindi nag-i-exist itong tinatawag na online class. Dahil una sa lahat, hindi pa available ang technology ng time na yun para suportahan itong tinatawag na online class. Okay, wala pang internet, na katulad ng panahon natin ngayon, wala pa yung Zoom, wala pa yung laptop, wala pa yung touchscreen natin ng cellphone. May cellphone, pero keypad nga. Okay? And so on. So, in other words, yung mga naging dahilan para maging posible itong online class, para magawa ito, ay hindi pa available ng mga panahong yun. 50 years ago, 30 years ago, ganyan. So, yung pag-online class ay katulad po nito sinasabi na practice na previously or dati-rate hindi naman ginagawa. But now, okay, it has come into existence. Nangyayari na ngayon at hindi lang ito sa mga mayayaman, hindi lang ito sa mga may kaya, nung mga ganun po, no, yung mga status dati, way back 2000s, yung mga mayayamanin lang talaga, yung may access sa internet. Ngayon, kahit sino, basta may cellphone ka lang, may data ka, nakaka-internet ka na po. Okay, syempre, dapat mag-download ka rin ng mga kinakailangan po ng mga application para magawa yun. But anyway, the point is there, minasan, na itong pag-online class, okay, itong pag-internet in general, okay, ay isang bagay na hindi ginagawa ng mga tao dati. Isang ugali, isang practice, isang activity na hindi sa hinagap 50 years ago na magagawa natin ngayon na parang normal lang, parte na ng buhay natin. But somehow, it has come into being. So, kung gagawa tayo po ng sentence na katulad po na nasa pattern, dictionary form yung gagamitin natin. Katulad ng ginawa natin sa huling example na taberu na dictionary form yung gamit natin dito po. At hindi yung potential form ng it. Okay? Hindi yung potential form ng tabimas natin yung gamit natin dyan. Kasi yung punto nga, itong pagkain ng karne ng baka at baboy ay hindi naman ginagawa ng mga Hapon 100 years ago. Pero ginagawa na nila ngayon. Sa parehong idea na itong pag-online class ay hindi naman ginagawa ng mga tao dati 50 years ago, 30 years ago. Pero ginagawa na natin ngayon dahil available na yung technologies natin.
So, para sa ganyang klase ng punto na hindi ginagawa dati pero ginagawa na ngayon, yung dictionary form yung gagamitin, hindi yung potential form natin. Okay? So, yun lang naman po yung last case natin dito. Dictionary form yung gamit dahil kaugalian yan na hindi nag-i-exist pero ngayon, ginagawa na, kaya kumakain na sila. Parang tayo lang din sa online class o yung tinatawag nating internet surfing. Wala naman yan dati, pero ngayon ginagawa na po. Are we clear po ba minasan para sa inyong no? Okay, are we clear po ba minasan para sa inyong pattern? Ito yung nangyayari talaga pag hindi siya nahahawakan. Asya. Okay. Any questions po ba? Okay. Done po. Okay, sorry. Medyo masama lang pakiramdam natin ito, minasan. Okay. So, again po, kung wala na po tayong tanong dito po, then onegaishimasu. Okay? Continue lang po natin po yung inyong pattern sa lesson 6. Siguro magsasend siguro ako ng para sa lesson 37 later para sa inyong dagdag na preparation for the next lessons. Definitely, by next week, makaka-line of 4 talaga tayo po kung iisipin. Tsaka, pag once naka-line of 4 na kayo, countdown na yan eh. Hanggang lesson 50 lang kasi yung N4 natin. So, malapit na kayong matapos kung iisipin. Okay, sige po, minasan. Okay, yung next natin po, okay, you got your dictionary form. Yoni na naman tayo po. And you got your verb na form. Okay, so this time, yung punto ay to make an action into a habit. So, mula sa paggawa ng simpleng kilos, itong kilos na ito ay gagawin nating parte ng magiging routine natin po. Magiging habit na nga. So, kung hindi mo habit dati na magtupi ng damit matapos ihubad, then, kung gusto mong insayuhin na magiging routine mo na yan, kumbaga. Okay, yung punto ay with yoni shimasu. So, dati-dati nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, hindi ko 'to ginagawa. Na after maghubad ng damit, ilagay sa sa washing machine. Ngayon, ngayon ginagawa ko na siya. Okay, kasi wala akong wala akong lagayan ng mga used na clothes dito. Konti lang yung space. Right. So, something like that po, minasan. So, isang action, okay, na gagawin mo ng parte ng routine, gagawin mo na po na part ng araw mo, kumbaga. Kasi nga, nagiging habit na siya, in other words. So, if you're going to try that one, you have your yoni shimasu para sa punto. So, dalawa ito. Kung, okay, sinusubukan mong gawing habit ang action, positive, that's your verb dictionary form. Okay? Again, sinusubukan mong gawin talaga exactly yung action bilang parte ng habit na natin. Verb dictionary form yung gagamitin. Kung susubukan mo namang hindi na maging ugali yung action na yun, verb na form naman yung partner natin dito. Yan, hindi, negative. So, kung susubukan natin, try to make an action. Okay, para formal. Kung susubukan natin pong, okay, hindi na gawin yung action na yan. Susubukan natin na hindi na i-perform yung verb. Okay, gagawin natin po na hindi na ito habit. Kumbaga, you got your verb na form for the negative. For example, susubukan kong hindi na uminom ng soft drinks. Ganyan. So, example lang. Hindi naman talaga ako mahilig sa soft drinks. Pero let's put it into practice. Again, susubukan mong hindi na gawin yung verb para sa inyong verb na form. Kung susubukan mong gawing literal na parte ng routine, verb dictionary form. Susubukan mong hindi na gawin, verb na form naman tayo po. Again, that's your yoni shimasu. Marami tayong pattern no na yoni yung sinasabi po. So, again,
Dagdag ito sa inyong assignment po para sa continuation. It's already 11:08 dito no sa side ko. Ibig sabihin yan 10:08 na po sa inyo po. So hanggang dito lang po muna tayo minasan. Again, gagawa tayo ng habit. Kung positive, na i-include natin sa magiging routine, dictionary form. Kung susubukan nating hindi na gawin yung action na yan, then you have your verb na form. Susubukan kong hindi na uminom ng soft drinks. Susubukan kong hindi na mag-iwan ng kalat sa hallway. So, similar to that po, minasan. Okay? So, so we'll cut it here. Again, kasi nga, malapit na mag 10:00 po at alas 10. Okay, malapit na alas 10 ng 10 minutos, kumbaga. I don't want to say it in English. Medyo awkward pakinggan. So, it's already 10:09 sa inyong side po, minasan. So, we're going to stop here para po doon. Okay. So, thank you so much po for the presence and hard work for tonight. Please continue the review po ng inyong pattern. Always check your pattern po para sa practice, minasan, para sa pag-apply nito. So, yun lang naman. So, Zehi. My God. So, Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita po, minasan. Okay, magandang gabi po sa lahat. Have a good rest and stay healthy po. Okay? Huwag po magpapaulan. Okay, thank you po, minasan. Good night po sa lahat. Otsukaresama deshita po ulit. You may now exit the call. Okay po, guys.